Mabuhay mga Malaya, itong mga nakaraang linggo napakadami kong ginawa and sobrang hilig ko kasi sa mga, traditional medicine, yung mga kumbaga ito yung mga natural allies ko. So ginagamit ko 'to bilang panglunas or preventions bago pa ako magkaroon ng sakit. For example, since maraming beses ako mag-travel sa isang taon, like almost every month magta-travel ako sa iba't ibang part ng Philippines kaya gusto ko laging meron akong dalang, remedy or pangpigil sa mga posibleng nararamdaman ko na hindi maganda. Nakarang araw, full moon, so gumawa ako ng mga iba't ibang preparation para sa paggawa ng tinctures at mga incense. So, actually hanggang ngayon gumagawa pa rin ako, parang nag-start siya full moon, around full moon time. Yung preparation, drying process, ganyan. At ngayon araw na to ay ready na to para i-prepare ko ang lahat. So let's go mga Malaya, samahan niyo ako sa aking mga ganap. Kada ikatlong buwan and usually din bilog ang buwan kapag nagpapalit ako ng mga samanay o yung mga dahon na yan na nakasabit sa spirit house para mapalitan ng bago. So, nagpapalit ako niyan and then tinatanggal ko yung luma. And kapag yung luma ay nakalas na, hindi ko siya tinatapon. Ginagamit ko yun siyang pangpausok para mas maging sagrado pa yung paligid or minsan sa tuob ginagamit din yun. Tapos ito pinapausukan ko rin para maging sagrado din siya bago pa ilagay. So yan yung sinasabi ko kanina, tinanggal ko na isa-isa tapos itatabi ko yan, hindi ko yan siya itatapon. Ilang part din dyan susunugin ko mamaya parang pausok, parang sagradong usok dahil full moon nga at yan yung pinaka main na ginamit ko para mag-honor dahil ilang beses nang nakaranas ng offering, honoring yung spirit house na yan at kaya sobrang sagrado na ang lahat ng mga nandiyan ngayon. So yan ay sinunog ko na, naghahanda na ako dito para sa pag-honor sa buwan. At the same time, nag-honor muna rin ako sa sarili ko. Nagkaroon muna ako ng maikling pagninilay-nilay sa sarili. Itong hayahay meditation actually yung gagawin ko muna dito. So yung hayahay meditation kasi nag-honor yan sa katawan at sa kaluluwa mo. Parang ikaw yung pinakasagradong vessel ng kaluluwa kaya nag-honor din. Anyway, mahaba kasi explanation ng hayahay pero yan nga ay hayahay or body honoring ceremony or meditation na ginagawa ko. Tapos ayun nga, nag-honor na rin tayo sa buwan kasi sobrang laki ng buwan nitong mga panahon na to. Ang ganda ng pagkakabilog niya at hindi ganun ka maulap kaya kitang-kita siya sa kalangitan. Tapos kinaumagahan, mga kaibigan ko, nagkita kami dahil may ginawa kami mga insenso at usaping mga traditional medicine. So ibinahagi ko sa kanilang ilang mga kaalaman. So ito yung pinaka-bonding namin, yung paggawa ng kung ano-anong mga bagay na may kinalaman sa mga halaman. Tapos nga pala, dumating itong aking mga lumbayan o yung mga sagradong ugat na kung saan ginagamit namin sa pag-o-honor. So binilad ko muna para hindi naman magkaamag kapag tinapi ko. Tapos nung kinagabihan nangolekta ako ng mga oregano kasi tignan niyo yung oregano ko dyan, halos itumba na niya yung parang bakod-bakuran na meron dyan, talagang nag-uumapaw na. Kaya hinarvest ko na ito at dahil paubos na rin yung mga, actually ubos na pala yung mga tincture ko na madalas kong ginagamit, kaya ito gumawa na rin ako ulit dahil katulad nung nabanggit ko nga sa intro kanina, madalas akong bumiyahe at madalas akong makihalubilo sa mga tao kaya yun, gumawa ako para yung kung may mararamdaman ako na hindi maganda lalo na sa lalamunan, ginagamit ko yung tincture or umiinom ako ng at least one dropper ng tincture na oregano para hindi na magtuloy-tuloy yung sakit ng lalamunan ko or yung possible na ubo na meron ako. Pero huwag niyo pong gagayahin ang mga ginagawa ko nang wala kayong sapat na kalaman. Ito ay hindi ito kapalit ng pangunahing medisina na mayroon kayo, kaya magkonsulta pa rin kayo sa inyong mga doktor. Basta ito lang yung way of life ko. Ito yung nakasanayan ko at sa tingin ko ay nagwo-work sa akin. So kung kayo ay papasok sa mga gantong klase ng
uri ng buhay, yung magte-take ng mga medicine na natural, okay naman yun. Pero kung may mga special conditions kayo sa kalusugan, magtanong muna kayo sa inyong mga doktor. Okay, so hindi ito ibinibenta. Hindi ako nagbibenta rin ng ganito. Ito ay personal na ginagamit. So ito nga, at hinanda ko na ang mga napatuyo at naitabi na nating mga halaman. So kumuha din ako dito ng malunggay pala. So ito ay galing din sa aking tanim. Liban dyan sa luyang dilaw na hindi ko rin nagawang gamitin sa tincture making ko ngayon kasi nagkulang ako ng vodka. So dito, ang malunggay yung una kong ginawa. Tatanggalin lang yung mga tangkay sa pinakagitna kasi nakakadagdag space yan. Pero actually pwede naman isama yan. Pero dahil na ang pinaka gusto natin is yung sa dahon. So inisa-isa lang natin ng pagkalas. Hindi naman masyadong yung tipong talagang sobrang pinong-pino. Basta makalas lang siya. Tapos ang vodka is 80% alcohol dapat. So ito ang ginamit ko dito. Malamang yung iba dyang manginginom familiar kayo dun sa vodka. Hindi ko na mentionin yung brand kasi hindi man tayo nagpo-promote ng alak dito. So basta yun lang ay ginagamit ang vodka para dito sa ating ginagawang tincture. May tincture making na pala ako na video. Hanapin nyo lang kasi mas detalyado doon yung mga paggawa nito. So ito naman sumunod ay yung oregano. Pinilas-pilas ko lang para hindi din maging ganun ka siksikan para magkaroon ng enough na space. So as usual may vodka ulit. So punong-puno yan para makover yung buong mga halaman, para makover siya at hindi siya yung may nakausli na walang alcohol or walang vodka. So vodka talaga ang ginagamit kasi mataas yung alcohol content, clear, tapos at the same time malinis tignan yung kalalabasan. Kumbaga kung kukulay man, syempre kukulay yan, pero at least 'di ba makikita niyo totoong kulay ng tincture ninyo. Wala na akong vodka kaya hindi ko na naganap pang gawin yung ating luyang dilaw. So ang bala ko dyan ay bumili ng bagong vodka or itanim. So naubusan ako. So inuna ko yung malunggay at saka oregano. So ayan na sila, nilagyan ko lang ng label para alam ko kung kailan sila tatanggalin. So mga 4 to 6 months yan. Or 4 to 6 weeks pala, hindi months. Ayun lang mga malaya, maraming salamat, mabuhay kayong lahat. Paalam.